at talikuran ang pagiging antingero para sa mas tahimik na buhay sa Maynila. Ngunit nang dahil sa isang manghuhula at paulit-ulit na panaginip, ay nagdesisyon si Gabino na bumalik sa Leyte kasama ang matalik niyang kaibigan na si Romar. At doon niya nalaman na isang malakas na aswang ang aksidenteng nabuhay ng kanyang ama na si Arman dahil sa maling orasyon. Ano-anong pagsubok ang sasalubong kay Gabino sa pagbabalik niya sa kanilang baryo? Magagawa pa ba niyang mapatunayan na isa siyang magiting na antingero, gayong ang parting yun ng kanyang pagkatao ay matagal na niyang tinalikuran? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Uy, pare! Ano ba? Walang iya. Bakit ka rin nakapadya sa harap ng salamin? Kahit na anong ayos mo dyan sa buhok mo, hindi ka na magiging kasing gwapo ko. Sandali lang naman. Sinisiguro ko lang naman na mapapatingin ng lahat ng babae sa akin sa pagpunta natin sa mall. Sos, sa akin pa rin titingin ng mga babae kahit anong pagpapapogi na gawin mo. Joke lang. Alam ko namang mas gwapo ka sa akin Pero bilisan mo na nga at magsasarado ng mall. 2 oras na lang ang meron tayo. Sayang naman yung sale ngayon. Mahaba pa ang 2 oras. Saka, hindi naman malayo dito ang mall, no? Tsaka tapos na ako, kaya wag ka nang magalit. Tara na. Ay, sandali lang pala. May isusuot pa pala ako. Alin? Yung anting-anting mo? Ano pa ba? Alam mo namang hindi ako pwedeng lumabas nang hindi ko yung suot, no? Mula sa drawer na nasa ilalim ng salamin ay kinuha ng binatang si Gabino ang isang kwintas na may palawit na gawa sa tanso. Hugis at sulok yun na may mga nakaukit na simbolo. Isinabit niya yun sa kanyang leeg at saka siya umusal ng tahimik na orasyon. Alam mo, Gabino, minsan naiisip ko na isa kang mangkukulam dahil sa anting-anting mo na yan. Baka mamaya niyan dinadasalan mo na ako Sira ulo. Porke ba may anting-anting mangkukulam na kagad? Alibasa dito ka sa Maynila lumaki, kaya iniisip mo sa may mga ganito ay mangkukulam. Proteksyon lang to sa masasamang bagay sa paligid. Oo na. Masyado nang humahaba ang usapan natin. Tara na, umalis na tayo. At nasasayang lang ang oras. Natatawang lumabas si Gavino ng apartment na inuupahan nila ni Romar. Isinarado ni Romar ang pinto at agad nilang pinara ang isang tricycle. Nagpahatid sila sa mall na hindi naman kalayuan mula sa kanilang apartment. 5 taon nang naninirahan si Gavino sa syudad. 5 taon na rin ang nakakalipas nang piliin niyang umalis sa maliit nilang baryo sa Leyte. Sa lugar nila ay kilalang antingero si Gavino. Ang tatay niya ang nagturo sa kanya sa paggamit ng iba't ibang anting-anting, agimat at mutya. Nais ng tatay ni Gavino na sundan niya ang yapak nito. Nung una ay pinagbigyan niya ang kanyang ama. Pero iba talaga ang nais niyang gawin. Gusto ni Gavino na mamuhay ng normal. Kaya umalis siya sa baryo nila at nakipagsapalaran sa syudad. Sa syudad
ay nakapasok si Gavino sa isang call center company at doon niya nakilala ang kaibigan niya na si Romar. Nang makarating sina Gavino at Romar sa mall, ay agad silang bumili ng mga nakasale na damit. Mas maraming binili si Romar, kaya nang lumabas sila ng mall, ay mas maraming bitbit na paper bag si Romar. Hindi na ako makapaghintay na masuot lahat ng mga sapatos na binili ko, pare. Lahat kasi magaganda tapos napakamura pa. Mura nga, pero marami ka naman binili, kaya magastos pa rin. Hindi ko nga alam kung bakit 4 na pares ng sapatos ang binili mo eh. Ano bang tingin mo sa sarili mo, octopus? Kapag inggit, pikit na lang kasi. Huwag nang maraming sinasabi. Hoy, hindi ako naiinggit sa'yo, no? Okay na ako sa 2 sapatos ko. Saka alam mo naman na nagtitipid ako kasi kailangan ko magpadala ng pera sa amin kada buwan, di ba? Wala namang masama na i-treat mo ang sarili mo kahit paminsan-minsan, pare. Pinaghirapan mo naman ng perang kinikita mo, ah. Sa'yo kasi, hindi pa minsan-minsan. Ginagawa mong buwan-buwan. Oo nga pala, bukas, kailangan ko pala magpadala ng pera sa amin. Pare, napansin ko lang. Panay ka padala sa inyo, pero hindi ko pa nakikitang umuuwi ka sa Leyte. Bakit ba parang ayaw mo yatang umuwi sa inyo? Hindi ba simula nang pumunta ka rito sa Maynila hindi ka pa umuuwi sa inyo kahit 1 beses? Ayokong umuwi ron. Kasi baka hindi na ako paalisin ng tatay ko. Pero sige, sasabihin ko na sa iyo ang dahilan pero huwag kang tatawa o mawiwirduhan ha. Hindi, promise. Ano ba yun? Ganito kasi yan, makinig kang mabuti. Ang tatay ko kasi ay isang kilalang antingero sa aming baryo. Ano? Antingero? Ibig sabihin malawak ang kaalaman niya sa paggamit ng mga anting-anting? Tama ka, Romar. Ganun nga. Binatilyo pa lamang ako nang simulan na akong turuan ng tatay ko sa paggamit ng mga anting-anting. Ang totoo nga niyan nakilala na ako sa aming baryo bilang mahusay na antingero. Sa maniwala ka man o sa hindi, naggagamot na ako sa amin gamit ang mga agimat. Wow! Parang si Mang Kepring lang pala ang peg mo, Gavino ah. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay huwag mo akong tatawanan? Ayoko na nga magkwento sa'yo. Pambira ka talagang tao ka, oh. Ito naman, masyado naman tampururot. Ituloy mo lang ang kwento mo, pare. Sige na, hindi na ako tatawa. Siguraduhin mong hindi ka natatawa, ha? Dahil di na ako magkikwento sa'yo kahit kailan. Hindi talaga, promise. So ayun na nga. Kahit kilala na ako sa baryo namin bilang isang magaling na antingero, parang hindi pa rin ako masaya. Parang may hinahanap pa rin ako Hanggang sa dumating sa punto na napagod. Kasi araw-araw may mga taong lumalapit sa akin para humingi ng tulong sa iba't ibang bagay. Gaya ng ano? Lumalapit sila kapag meron silang kakaibang sakit. O hindi kaya may gumagambala sa kanilang lamang lupa at espiritu. May isang beses pa nga na gusto nilang makipaglaban ako sa mga aswang. Alam mo kasi, may mga agimat na pwede kong gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Uy, ang astig naman pala ng ginagawa mo sa inyo, tol. Kung ako may ganyang kakayahan, hindi ako aalis sa baryo nyo. Ang sarap siguro sa pakiramdam na maraming humahanga sa'yo. Panigurado na marami ring mga chika bebe ang nagkakandara pa sa'yo, no? Hindi rin. Kapag ikaw ang nasa posisyon ko nun, ay baka parehas lang tayo ng ginawa. Napagod na ako talaga ng sobra nun. Kaya naman, nagdesisyon na akong umalis at magpakalayo-layo. Kaya nagpunta ako rito sa Maynila. Buti at hindi nagalit sa'yo ang tatay mo. Ang nangyari pala, matapos niyang ituro sa'yo ang lahat ng nalalaman niya, ay hindi mo rin naman pala gagamitin.
Anong hindi nagalit? Halos isinumpa nga ako ng tatay ko nang sabihin kong ayoko na maging antingero eh. Ang sabi niya, hindi ko daw maaaring putulin ang pagiging antingero sa aming pamilya. Pero sinunod ko pa rin ang gusto ko, pare. Mas pinili ko ang buhay dito sa Maynila. Dito kasi, mas tahimik ang buhay kesa dun sa baryo namin. Sa bagay, parang nakakapresyo nga kung lahat ng mga tao ay nakaasa sa'yo. Parang hindi ka siguro pwedeng magkamali kapag ganun, no? Habang naglalakad si Gavino, papunta sa sakayan ng jeep, ay biglang naalala ni Gavino ang tatay niya na si Arman. Nung bata pa siya, ay nasaksihan niya kung paano ito purihin ng mga tao dahil sa husay nito sa pagiging isang antingero. Nang panahon na yun, ay hinahangaan niya ng gusto si Arman. Kaya pinangarap niyang maging kagaya nito. Ngunit nang lumaki na siya at nasa posisyon na siya ng kanyang ama, ay doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang ginagawa nito. Malapit na si Gavino sa sakayan ng jeep ng isang matandang babae ang nakita nila na nasa gilid ng kalsada. May maliit na lamesa sa harapan ng matanda at nakabihis ito ng makulay na damit. Lalagpasan sana ni Gavino ang matanda nang bigla yung magsalita. Baka gusto niyong magpahula sa akin, mga utay. Magaling po ba kayo manghula, Lola? Bakit hindi niyo subukan? Sige nga, hulaan mo nga kung magpapahula ako sa inyo. Hindi ka magpapahula sa akin. Dahil wala ka ng pambayad, ibinili mo na ng mga walang kwentang bagay ang perang meron ka. Kaya magpapalibre ka ng pamasahe pauwi sa binatang kasama mo. Aba? Teka, ang galing niyo naman. Paano niyo nalaman yun? Gavino, ikaw muna ang bahala sa pamasahe ko pauwi ha. Kahit bariya kasi wala na ako rito eh. Anak ng... Tara na pare. Paano hindi niya masasabing wala ka ng pera? Nakita niya ang mga dala mo. Alam niyang marami kang binili. Kaya wala ka na talagang pera, no? Sandali lang, pare. Magpapahula lang ako. Manang, magkano po ba ang pahula sa inyo? 100 peso labang. Kada tanong. Pare, pautang naman ako ng 100 oh. Sige na. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Sige na. Magpahula ka na at ako nang bahalang magbayad. Salamat pare ah. Napakabait po talagang kaibigan. Manang, hulaan mo nga kung kailan ako magkakaroon ng nobya. Akin na ang palad mo. Inilahad ni Romar ang palad nito sa manghuhula. Hinawakan naman yun ng matandang babae at tinitigan ito ang palad ni Romar. Napailing na lamang si Gavino at alam niya na nagsasayang lang siya ng oras at pera sa manghuhulang yun. Hindi dahil sa wala siyang paniniwala sa mga manghuhula. Ang totoo ay may ilang mahuhusay na manghuhula din sa baryo nila. Pero para sa kanya, ang mga manghuhula sa syudad ay mga peke at nagpapanggap lamang para kumita ng pera. Ano naman ang tagal niyo namang magsalita? Huwag kang masyadong mainipin. May nakikita na ako sa palad mo. Magkakaroon ka ng nobya kung pupunta ka sa ibang lugar. Isang malayong lugar na malayo sa lugar na kinasanayan mo. Ha? Hindi ba pwedeng dito ako sa Maynila makakahanap ng nobya? Abay, bakit mas marunong ka pa sa akin? Yun ang nakikita ko sa palad mo. Kaya kung mananatili ka sa lugar kung saan ka naninirahan, ay walang pag-asa na magkaroon ka ng nobya. Nasa ibang lugar ang babaeng nakalaan para sa iyo.
Ang pangit naman ang hula niyo sa akin, Manang. Wala kang magagawa dahil yon ang nakita ko sa iyong palad. Sige na pare, bayaran mo na nga to si Manang. Inilabas ni Gavino ang kanyang wallet. Humugot siya roon ng 100 piso. Nang iabot niya yun sa manghuhula, ay agad nito yung kinuha. Pero naglapat ang kanilang mga kamay. Tila napapasong binawi ng manghuhula ang kamay nito. At hindi makapaniwalang tinignan si Gavino. Bakit po? May problema po ba, Manang? May nakita ko sa iyo na magyayari sa iyong hinaharap. Manang, wag niyo na pong sabihin kung ano man nung nakita niyo. At baka pagbayarin niyo pa po ako eh. Hindi mo na kailangan magbayad. Ang mga ganitong pagkakataon para sa akin ay bibihira. Teka. Bakit libre sa kanya, Manang, tapos sa akin may bayad? Pambihira, oh. Ano to, favoritism? Manahimik ka. Hindi ikaw makinakausap ko. Masyado ka madaldal. Ang sungit nyo naman. Wala magpapahula sa inyo kung ganyan ang ugali nyo. Manang, okay na po. Hindi niyo na po kailangan sabihin sa akin ang nakita niyo. Kailangan mong magbalik sa lugar kung saan ka nagmula. Isang hindi magandang balita ang sasalubong sa iyo. Isang bagay ang kailangan mong gawin sa lugar na yon. Dapat mong itama ang pagkakamali ng isang taong malapit sa iyo. Salamat po, Manang. Romar, tara na. At baka hindi na natin maabutan ang last trip ng jeep. Maniwala ka sa akin sinasabi. Kailangan mo bumalik sa lugar na yon bago pa mahuli ang lahat. Maniwala ka! Hindi na sumagot si Gavino sa sinabi ng matandang manghuhula. Naglakad na sila ng kaibigan niyang si Romar papunta sa sakayan ng jeep. Sakto na pagdating nila roon ay 2 na lamang ang kulang na pasahero sa nag-iisang jeep na naroon. Kaya nang sumakay sila, ay agad yung umandar paalis. Hindi binigyan ng pansin ni Gavino ang mga sinabi ng manghuhula sa kanya. Para kasi sa kanya ay hindi yun tumutugma sa kung anong nangyayari sa buhay niya. Halos hating gabi na nang makabalik sina Gavino at Romar sa kanilang apartment na inuupahan. Naupo si Gavino sa sofa at binuksan niya ang telebisyon. Maya-maya pa ay tumabi si Romar sa kanya. Pare, sa tingin mo ba totoo yung hula sa akin na kailangan ko magpunta sa ibang lugar para magkaroon ako ng nobya? Aba, malay ko. Pwedeng totoo, pwede rin hindi. Kaya nga hula, di ba? Hindi siya sigurado kasi hula lang. Ewan ko. Parang legit naman si Manang eh. Yung hula niya sa'yo, pare. Parang tugma sa'yo, di ba? Ang sabi niya, kailangan mong bumalik sa lugar kung saan ka nagmula. Hindi ba matagal ka lang hindi nakakauwi sa Leyte? Hindi kaya, pare, kailangan mo nang umuwi muna ron? Sus, malamang kaya niya yung nasabi ay dahil sa mukha kong probinsyano. Kaya sinabi niyang kailangan kong bumalik sa aking pinanggalingan ay alam niyang dayo ako rito sa Maynila. Mahusay lang talaga siyang mag-obserba. Ewan ko ba, pare? Pero parang totoo naman siyang manghula eh. Malay mo, totoo yung hula niya sa akin na kailangan ko magpunta sa ibang lugar para magkaroon ako ng girlfriend, di ba? Pero saan naman kaya ako pupunta? Pare, mag-suggest ka nga sa akin kung saan maraming magagandang babae. Bahala ka sa buhay mo kung maniniwala ka sa manghuhulang yun. Basta ako, maliligo na ako at pagkatapos ay matutulog na. May pasok pa tayo bukas sa trabaho, kaya kailangan ko matulog ng maaga. Bye-bye. Ang KJ mo talaga. Kaya hindi ka nagkaka-girlfriend eh. Ba't ikaw, meron na ba? Di ba wala rin naman? Aray ko.
Talagang walang preno yung bibig mo, pare. Natatawang pumasok si Gavino sa banyo. Agad siyang naligo at pagkatapos ay nahiga na siya sa double deck bed na nasa iisang silid sa apartment na yon. Sa itaas siya nakapwesto. Para sa kanya ay hindi dapat nila pagtuunan ng pansin at paniwalaan ang hula ng matandang babae sa kanila kanina. Naniniwala siya na ang kapalaran ay ang tao mismo ang gumagawa at walang ibang makakaalam ng mga mangyayari sa hinaharap, kundi tanging ang Diyos lamang. Wala pang isang oras, simula nang makatulog si Gavino, ay dinalaw siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nasa harapan siya ng bahay nila sa Leyte. Nagtaka siya sapagkat maliwanag sa loob ng kanilang bahay kahit wala siyang nakikitang tao. Naglakad si Gavino papasok sa bahay at nagimbal siya nang may kabaong na nasa gitna ng sala. Marahang naglakad si Gavino papalapit sa kabaong at mas lalo siyang nagimbal dahil ang tatay niya ang nasa loob ng kabaong na yun. Biglang bumukas ang mga mata ng tatay niya. Bumangon ang tatay niya at galit na galit siya nitong sinakal. Nagising si Gavino mula sa panaginip na yon dahil sa boses at pagtapik ni Romar sa kanyang pisngi. Uy! Uy, pare, gising! Binabangungot ka! Aray ko! Tama na nga pagsampal mo sa akin. Gising na ako. Kanina pa kasi kita ginigising eh. Pero hindi ka magising-gising. Kaya pinagsasasampal na kita. Ano? May kailangan ka ba? Tubig? Gusto mong tubig? Sandali, kukuha lang ako. Nagmamadaling lumabas si Romar ng kwarto. Pinagpapawisan ng malamig si Gavino habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi mawala sa utak niya ang maputlang muka ng tatay niyang si Mang Arman habang nasa kabaong yun. Maging ang pagsakal nito ay tila nararamdaman pa rin niya kahit panaginip lamang ang lahat. Bumalik si Romar na may dalang isang baso ng malamig na tubig. Agad yung kinuha ni Gavino at inubos. O ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo pa ba tubig? Hindi. Okay na, medyo okay na ang pakiramdam ko. Grabe! Kinabahan naman ako kanina sa'yo, pare. Akala ko hindi ka na magigising eh. Umuungol ka tapos nanginginig pa ang katawan mo habang natutulog. Para ka na e-exorcist ah. Magpasalamat ka dahil gising pa ako. Kilala mo naman ako natulog mantika, di ba? Kahit may sunog o lindol, hindi talaga ako magigising. Salamat, Romar, ha? Salamat dahil ginising mo ko. Napakasama na panaginipan ko, pare. Parang hindi na nga yung panaginip eh, kundi isang bangungot na. Ano ba kasi na panaginipan mo? Nakita ko ang tatay ko, pare, nasa loob ng kabaong. Tapos, bigla siyang bumangon. Tapos sinakal niya ako. Anak nang, mukhang taba nga yung sinasabi sa'yo ng manghuhula, Gavino. Ha? Ano ba sinabi niya? Nakalimutan ko na kasi hindi ko masyadong iniintindi ang mga sinabi niya kanina sa atin eh. Ang sabi ng manghuhula ay kailangan mo raw bumalik sa pinagmulan mo at may masamang balita na sasalubong sa'yo. Tapos, dapat mo raw itama ang pagkakamali ng isang tao na malapit sa'yo. Malinaw pare na dapat kang bumalik sa Leyte. Naisip ko rin na baka yung masamang balita na sasalubong sa'yo kapag nagbalik ka na ron ay konektado sa napanaginipan mo ngayon. Ibig mo ba sabihin baka patayin ang tatay ko? Hindi naman siguro pare. Hindi literal ang panaginip pare. Siguro ay may masama lang na nangyari sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na patay na siya.
Biglang natahimik si Gavino sa mga narinig niya mula sa kaibigan niyang si Romar. May kung anong kilabot ang dumaloy sa kanya nang mapagkonekta niya ang kanyang panaginip at ang sinabi ng manghuhula. Bago siya bumalik sa pagtulog, ay nagdasal muna siya na sana ay walang masamang mangyari sa kanyang ama. Kahit galit ito sa kanya dahil sa pag-alis niya sa baryo nila, ay hindi niya maitatanggi na mahal niya ito. Simula noon ay paulit-ulit na napapanaginipan ni Gavino na patay na ang kanyang ama. Nang dahil sa pangyayaring yun, ay hindi na siya mapalagay at sa mga sumunod na araw ay lalo lang siyang nabahala. Hindi niya magawang makapagtrabaho ng maayos dahil palaging laman ng isip niya kung ano na ang nangyayari sa kanyang ama na nasa Leyte. Dahil sa hindi mapawi ang kanyang pag-aalala, nagpasya siyang mag-file na ng leave sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Agad namang pinayagan si Gavino ng 3 linggong bakasyon. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag at sa isip niya ay yun na ang tamang panahon para umuwi siya sa Leyte at malaman ang totoong kalagayan ng kanyang ama. Sabay na lumabas sina Gavino at Romar sa gusali kung saan sila nagtatrabaho. Sumakay sila ng jeep at pagkababa ay dumaan muna sila sa karinderya upang bumili ng ulam at kanin na siyang kakainin nila para sa hapunan. Pagdating ng dalawa sa apartment ay naghain na si Gavino habang si Romar ay nagpalit ng damit. Maya-maya pa ay magkasama ng pinagsasaluhan ng magkaibigan ang mga pagkain na binili nila sa karinderya. Alam mo ba, Romar, napapanaginipan ko pa rin ang tatay ko. Tapos, palagi siyang patay sa panaginip ko. Pahiwatig kasi yan, pare. Kailangan mo na talagang umuwi sa Leyte para malaman mo kung ano ang nangyayari sa tatay mo. Hindi ba? Wala naman silang cellphone doon. Kaya hindi mo sila matatawagan o matext man lang. Kaya kung ako sa'yo, mag-leave ka na. Habaan mo na para makapag-banding na rin kayo ng tatay mo. Bumawi ka sa kanya kasi ang tagal mong hindi umuwi sa inyo eh. Ang totoo niyan, paring Romar, nag-file na ako ng leave. 3 linggo muna akong hindi papasok sa trabaho. Tama ka. Naisip ko rin na habaan ang araw na naroon ako sa amin para magkasama kami ni tatay ng matagal-tagal. Gusto ko na bago ako bumalik dito sa Maynila ay hindi na siya galit sa akin. Ano? Nag-leave ka na pala? Kailan ang uwi mo sa Leyte, pare? Sa Sabado na, pare. Pero papasok pa ako ng Biyernes. Barko na lang ang sasakyan ko para mas mura. Alam mo, magkaibigan talaga tayo. Alam mo bang nag-leave na rin ako? Ha? At bakit ka naman mag-leave? Uuwi ka rin ba sa probinsya nyo? Hindi, pare. Gagawin ko kasi yung hula sa akin ng matandang babae. Gagamitin ko ang leave ko para magpunta sa ibang lugar. Malay mo, kung saan man ako magpunta ay makikilala ko na ron ang babaeng makakasama ko habang buhay. Nakakakilabot ang kakornian mo, pare. Pero seryoso ka ba talaga? Nag-leave ka rin? Oo nga. Bakit ba ayaw mo maniwala seryoso ako? At seryoso rin ako na hahanapin ko sa ibang lugar ang susunod kong magiging nobya. Ay nako, bahala ka na nga. Kung yung trip mo sa buhay at sasayangin mo ang leave mo para sa paghanap ng nobya, ay hindi ako makikialam sa'yo. Suportahan mo na lang kasi ako, pare. Saan ka naman pala pupunta? Yun na nga eh. Wala pa akong maisip na lugar eh. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako. Saan kaya maganda, no? Teka.
Hehehe, alam ko na. Alam ko na kung saan ako pupunta. Saan? Sa Leyte. Sasama na lang ako sa'yo, Gabino. Dalawa na lang tayo magpupunta sa Leyte. Mas makakatipid pa ako kasi libre ang titirang ko sa kapagkain. Pwede naman yun, di ba? Ibang lugar pa rin yun, dito sa Maynila. Romar, hindi ako uuwi sa amin para magbakasyon. Uuwi ako para masiguro kung ayos ang tatay ko ron. At para magkaayos na rin kaming dalawa. Istorbo ka lang dun. Di gawin mo ang gagawin mo ron. Ako naman, doon ako maghahanap ng magiging nobya ko. Hindi ba sabi nila marami raw magaganda sa Leyte. Hindi na magagandang babae, kundi maganda rin ang mga pasyalan. O ano pare, pumayag ka na. Ayaw mo ba nun? Magkasama pa rin tayo sa live natin. Paniguradong masaya yon. Aray ko. Oo na. Pumapayag na ako. Alam ko naman kahit di ako pumayag, ipipilit mo pa rin ang gusto mo. Pero sasabihin ko na kagad sa'yo ngayon, mahina ang signal namin dun sa baryo dahil liblib dun. Tapos wala rong mga mall at iba pang bagay na meron dito sa Maynila. Baka mamaya mainip-inip ka ron tapos magaya ka na kagad umuwi. Hindi. Okay lang sa akin yung pare. Boy Scout kaya ako. Boy Scout. Kahit paano, ay naisip ni Gavino na isang magandang ideya na isama niya si Romar sa kanilang probinsya. Masaya kasing kasama si Romar at panigurado na hindi siya maiinip. Naisip niya ring ipakilala si Romar sa tatay niya bilang si Romar ang nag-iisa niyang naging kaibigan sa syudad. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-alis ni Gabino at Romar. Madaling araw na silang umalis sa kanilang inuupahang apartment. Pagdating nila sa pier, ay bumili sila ng tiket at sumakay na sila sa barko na kanilang sasakyan. Nang umandar na ang barko, ay nagpasya si Gavino na umakyat sa itaas ng barko upang magpahangin at mag-isip. Nang marating niya ang deck, ay sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa dagat. Tahimik siyang nakatingin sa malawak na karagatan. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na hindi siya tatanggapin ng kanyang ama kapag nagkita silang muli. Matagal na rin siyang nawalay dito at hindi niya alam kung kaya pa nilang ayusin ang nasira nilang relasyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang umuwi, anuman ang kahinatnan ng kanilang pagkikita. Nagulat si Gavino nang may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya ay nakita niya si Romar na tumatawa. Hehehe, ang sarap mo talagang gulatin kasi magugulatin ka. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka nga muna rito. Gusto ko mapag-isa eh. Wow! Nagsisenti ang kaibigan ko. Sa ako magpaalis ka naman sa akin dito Parang ikaw may-ari nitong barko. Huh. O ano? Ano ba ginagawa mo rito? Kanina pa kaya kita hinahanap. Iniisip ko lang kasi kung anong mangyayari kapag nakita ako ni tatay. Siyempre magiging masaya yun. Ang tagal nyo nang di nagkikita kaya paniguradong miss na miss ka na ng tatay mo. Duda ako sa sinabi mo na yan, pare. Hindi mo masasabi yan kung nakita mo lang kung gaano kagalit ang tatay ko nung nagpaalam ako sa kanya na magtutungo ako sa Maynila. Kulang na nga lang itakwil niya ako nun eh. Sinabi niya na sa pag-alis ko sa aming lugar ay para ko na rin tinalikuran ang pagiging anak ko sa kanya. Ilang taon na rin ang nakakalipas simula na mangyari yung pare. Malay mo, nawala na ang galit ng tatay mo sa'yo, di ba? Huwag ka na kasi munang mag-isip ng kung ano-ano. Saka mo na isipin yan kapag nasa harapan mo na mismo ang tatay mo. Ang mabuti pa ay kumain na muna tayo at nagugutom na ako. Hindi kasi tayo nakapag-almusal bago umalis, di ba? O sige,
Nagugutom na rin ako eh. Tara. Sumama si Gavino kay Romar sa pag-alis sa itaas ng barko. Pinilit niyang alisin ang mga bumabagabag sa utak niya ng sandaling yon at inihanda na lamang niya ang kanyang sarili sa kung anong maaaring mangyari kapag nakauwi na siya sa Leyte. Makalipas ang halos isang araw na paglalakbay sa dagat, sa wakas ay dumaong na ang barko sa pantalan ng Leyte. Agad na bumaba sina Gavino at Romar, bit-bit ang kanilang mga gamit. Sumakay sila ng bus. Pagkababa nila sa barko, nang makaupo na sila sa loob ng bus, ay doon na nila naramdaman ang pagod. Ay, grabe! Nakakapagod pala ang bumiyahe sa barko, pare. Dapat pala nag-eroplano na lang tayo. Hayaan mo na. Nakatipid naman tayo eh. Dito ka na lang magpahinga. Talaga magpapahinga ako at matutulog. Hindi ako nakatulog ng maayos sa barko kasi iniisip ko, baka mamaya biglang lumubog eh. Loko ka talaga kahit kailan. Sige na, magpahinga ka na muna. Nang pumikit si Romar, ay tumingin naman si Gavino sa labas ng bintana. Maya-maya pa, umusad na ang bus. Habang pinagmamasdan ni Gavino ang dinadaanan nila, ay lalo lamang niyang naramdaman ang kaba dahil alam niya na paikli na ng paikli ang distansya niya sa kanyang ama. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sina Gavino at Romar sa isang maliit at liblib na baryo sa Leyte. Habang naglalakad sila papunta sa bahay doon ni Gavino, ay hindi napigilan ni Gavino ang maluha dahil sa samot-saring mga alaala na bumalik sa kanyang isipan. Sa lugar na yun siya ipinanganak at nagkaroon ng isip. Akala ko nagbibiro ka lang nung sinabi mong liblib tong baryo nyo, pare. Akala ko sinabi mo lang yun para hindi na ako sumama. Pero hanep, totoo pala. Parang ito lang ang nag-iisang baryo sa lugar na to eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Akala mo kasi palagi ako nagbibiro eh. Tapos, wala na rin signal ang cellphone ko oh. Kahit isang bar, wala eh. Masyado kasing malayo ang baryong to sa bayan, kaya ganun. Pero, pare, malayo pa ba tayo sa bahay nyo? Medyo malapit na pare. Nasa bandang dulo pa kasi ang bahay namin eh. Eh di malayo pa pala. Ay, gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Ang sakit na ng mga paa ko kakalakad eh. Sa gitna ng paglalakad ni Gavino ay isang matandang lalaki ang kanilang nakasalubong. Kilala ni Gavino ang naturang matanda. Yun ay si Mang Sandro, na kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Bumakas ang gulat sa muka ni Mang Sandro pagkakita kay Gavino na parabang nakasalubong ito ng multo sa gitna ng katirikan ng araw. Mang Sandro! Mang Sandro! Kumusta na po? Ang tagal na po ng huli nating pagkikita. Gavino! Gavino, ikaw ba yan, iyo? Opo, ako nga po ito, Mang Sandro. Bakit parang gulat na gulat po kayo? Ang akala niyo po ba hindi na po ako babalik dito? Yun ang akala ko. Nasabi kasi sa akin ni Arman na mas pinili mo ang syudad kaysa sa ating baryo. Ibig sabihin ba mananatili ka na rito? Hindi po, Mang Sandro. 3 linggo lang po siguro ako rito. Ay, Mang Sandro, si Romar nga po pala, kaibigan ko. Romar, siya si Mang Sandro. Siya ang pinakamagaling na manggagamot dito sa amin. Kahit anong sakit, kulam o barang, kayang-kaya niyang gamutin yun. Talaga? Marunong po ba kayong manggayuma, Mang Sandro? Huy, tumigil ka nga, Romar. Hindi gumagawa ng ganyang mga bagay si Mang Sandro. Tumutulong lang siya at hindi siya namemerwisyo sa ibang tao.
Nagtatanong lang naman eh. Nagagalit ka na kagad dyan. Oo nga pala, Mang Sandro. Si tatay po, nasan po siya? Nasa bahay po ba siya? Naroon, sa bahay nyo. Pero huwag ka sanang magugulat sa lagay ng tatay mo ngayon. Ho? Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano po ba nangyari kay tatay? Mas mabuti pa sigurong magtungo ka na sa bahay nyo at ang tatay mo ang mismong magsasabi sa'yo. Sige po. Mauna na po kami. Salamat po. Inaya na ni Gavino ang kaibigan niyang si Romar na umalis. Habang naglalakad siya papunta sa bahay, ay hindi niya maiwasang kabahan para sa kanyang ama. Hindi nagtagal ay nasa harapan na sila ng isang bahay na gawa sa plywood ang dingding at pawid ang bubong. Meron yung katamtamang laki at nakatayo yun sa malawak na bakuran na nasa harapan ay may isang puno ng kaimito. Nakabukas ang pinto, kaya pumasok na sina Gavino at Romar nang hindi kumakatok. Nagmamadaling tinungo ni Gavino ang kwarto ng kanyang tatay at hindi niya napigilan ang mapaluwa nang makita ang tatay niyang si Arman na nakahiga sa papag habang natutulog. Payat na payat ang katawan nito, humpak ang pisngi at kahit nakapikit ay bakas sa muka ang matinding panghihina. Napakalayo na ni Mang Arman sa dati nitong itsura na matikas at may malaking pangangatawan. Hindi makapaniwalang lumapit si Gavino kay Mang Arman. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hinawakan niya ang kamay nitong halos butot balat na. Nagising si Mang Arman at nagulat ito nang makita si Gavino. Anak, Gavino, totoo ba ito? O nananaginip lang ako? Tay, hindi ka ho nananaginip. Ako po talaga to. Patawarin niyo ako, tay, ha? Kung ngayon lang po ako nakabalik dito. Hindi na importante na ngayon ka lang bumalik. Ang mahalaga ay bumalik ka pa rin. Alam mo bang araw-araw ay umaasa ako na bigla ka na lamang darating. Araw-araw ako nagdadasal at sa wakas, dilinig na ng Panginoon ang aking dasal. Pero tay, ano po ba nangyari sa inyo? May sakit po ba kayo, tay? Sana nga ay sakit na lang ang meron ako para may pag-asa pa akong gumaling sa tulong ng mga doktor. Pero hindi ito sakit na mapapagaling ng gamot. Binarang ako, Gavino. Binarang ako. Ano? Pero sino naman po ang gagawa nun sa inyo? Pwede bang saka na natin pag-usapan ng bagay na yan, anak? Nandito ka ba? Dahil dito ka na ulit maninirahan, anak? Hindi po, tay. Baka 3 linggo lang po ako rito. Ganun ba? Ang akala ko ay hindi ka na aalis. Yun po ang una kong plano. Pero nang makita ko po ang kalagayan nyo, ay baka hindi po muna ako umalis, tay. Hindi ko po kayo kayang iwan ng ganyan ho kayo. Gavino, anak. Gusto ko palang humingi ng tawad sa'yo dahil nagalit ako nung pinili mong mamuhay sa Maynila. Patawad kung hindi ko naunawaan kung bakit mo yung gustong gawin. Bilang ama mo, dapat ay ako ang unang nakakaintindi sa'yo, anak. Patawarin niyo rin po ako, tay, kung iniwan ko po kayo rito na mag-isa. Kung hindi po siguro ako umalis, hindi po mangyayari sa inyo to. Wala ka dapat ihingi ng tawad sa akin, anak. Ako ang may kasalanan sa'yo. Oo nga pala. Sino ang kasama mo? Tay,
Siya nga pala, kaibigan ko po si Romar. Siya po ang nag-iisa kong kaibigan sa Maynila. Lumapit si Romar at ngumiti. Inilahad nito ang isa nitong kamay at mabagal na nakipagkamay dito si Mang Arman. Maraming salamat dahil kinaibigan mo si Gabino. Ang totoo, wala siyang kaibigan dito sa aming lugar dahil mahirap para sa kanya ang magtiwala. Wala pong anuman at mabait naman po si Gabino, sir. Kaya madali ko po siyang nakasundo. Oo nga pala. Nagugutom ba kayo? Sandali lang at magluluto lang ako ng pagkain. May saging pa riyan. Ipiprito ko na lamang yon. Tay, wag na po kayong kumilos. Hindi pa naman po kami nagugutom ni Romar eh. Huwag kang mag-alala. Kahit ganito ang aking katawan ay kaya ko pang kumilos kahit papano. Isa pa, pakiramdam ko mas lalo ko nangihina kapag nakahiga lang ako. Tay, wag na po kayong tumayo. Okay lang ho kami. Magpapahinga na lang po muna kami ni Romar. Maayos pa po ba yung kwarto ko sa kabila? Palaging malinis ang kwarto mo, anak, dahil iniisip kong baka bigla kang dumating. O sige na, magpahinga na muna kayong dalawa. Alam kong nakakapagod ng pagbiyahe niyo mula Maynila. Bago lumabas si Gavino sa kwarto ni Mang Arman, ay niyakap muna niya ito ng mahigpit. Nang nasa kabilang kwarto na sila ni Romar, ay doon na pinakawalan ni Gavino ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Pinigilan niya ang mapahagulgol dahil ayaw niyang marinig yun ng kanyang ama. Lumapit naman si Romar kay Gavino. Tinapik nito ang kanyang likod at hinayaan lang siya nitong umiyak. Nang medyo kumalma na siya, ay doon na siya nagsalita ng mahina. Napakawalang kwenta kong anak, pare. 5 taon kong tiniis na hindi makita ang tatay ko. Kung kahit paano sana binisita ko siya, ay baka hindi ito nangyari sa kanya. Huwag mo sisihin ang sarili mo, pare. Hindi mo kagustuhan na nangyari sa kanya. Pero ano na ang plano mo ngayong nalaman mo na ang kalagayan ng tatay mo? Babalik ka pa ba sa Maynila? Sa totoo lang, hindi ko pa alam, pare. Pero gusto ko muna makasiguro na maayos ang lagay ni tatay bago ako umalis dito. Gusto ko siyang ipatingin sa ospital sa bayan. Baka kasi hindi naman siya binarang eh. Baka may sakit siya na kayang magamot ng mga doktor. Maganda yung naisip mo, pare. Pero saka na tayo mag-usap. Magpahinga na muna tayo. Mabuti pa nga. Pagod na din ako. Nahiga na sina Gavino at Romar sa papag. Naunang nakatulog si Romar, habang si Gavino naman ay patuloy na iniisip kung ano ang totoong nangyari sa tatay niya at kung bakit bumagsak ng ganun ang katawan nito. Gabi na nang magising si Gavino. Wala na sa tabi niya si Romar. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Mang Arman na kausap ang kaibigan niyang si Romar sa sala. Sabay na napatingin ang dalawa sa kanya. O anak, mabuti naman at gising ka na. Ikaw na lang ang hinihintay namin para maghapunan na tayo. Dapat po nauna na kayong kumain eh. Ayoko kasing palampasin ang pagkakataong ito na makakasabay ka ulit sa hapunan, anak. Tara na sa kusina para makakain na tayo. Niluto ko ang paborito mong nilagang baboy. Alam niyo pa rin po pala kung ano po ang paborito kong ulam, tay ha? Magkakasabay na nagtungo ang tatlo sa kusina. Maya-maya pa ay magkakasabay na silang kumain. Kaya pala, natutuwa ko malaman na malapit ka na palang ma-promote sa trabaho mo, anak. Mukhang napaganda ang buhay mo sa Maynila. Paano niyo po nalaman yun, tay? Ako nagkwento sa kanya, pare. Romar baka kung ano-ano nang sinabi mo kay tatay tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala akong sinabi na ikasisira mo.
Kilala mo ko, pare. Kailan ba kita nilaglag? Gabino anak, totoo rin ba na may nanghula sa'yo na kailangan mong bumalik dito? Kaya ka nandito ngayon? Opo tay, totoo po yun. Saka ilang beses ko po napanaginipan, napatay na po kayo. Kaya naisip ko pong bisitahin kayo rito, tay. Kung hindi ka pala nahulaan ng ganun at hindi mo ako napanaginipang patay, ay di ka na babalik dito, tama ba? Hindi naman po sa ganun, tay. Ang totoo po niyan ilang beses ko na rin pong naisip na bisitahin kayo. Kaya lang po palagi ko pong naiisip na baka galit pa rin po kayo sa akin hanggang ngayon. Ayoko po kasing uuwi rito tapos mag-aaway lang po tayo. Ganun ba? Naiintindihan naman kita, anak. Pero totoo na naiintindihan ko na kung bakit mo ginustong umalis dito sa atin, anak. Masyado ka nang napagod sa mga nais na mga tao na gawin mo. Ginusto kong maging kagaya kita. Pero hindi ko naisip na meron ka't sariling pagpapasya para sa sarili mo. Suot mo pa rin pala ang anting-anting na ibinigay ko sa'yo nung 21 mong kaarawan. Akala ko tinapon mo na yan. Hindi ko po to kayang itapon, tay. Kapag suot ko po kasi to, hindi ko lang nararamdamang protektado ko mula sa masasamang bagay sa paligid. Kundi pakiramdam ko po, ay kasama ko rin po kayo. Natuwa naman ako sa sinabi mo. Pero alam mo bang, hindi lang proteksyon sa masasamang bagay ang kaya ng anting-anting na yan, anak. Ibinigay ko yan sa'yo dahil nararamdaman ko na magagamit mo yan pagdating ng tamang panahon para sa pakikipaglaban sa mga aswang. Aswang? At bakit naman po ako makikipaglaban sa mga aswang? Hindi ko rin alam. Hindi kasi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gusto ko lang ay handa ka kapag dumating ang panahong yon. Ang anting-anting na yan ay kaya kang bigyan ng kakaibang lakas at husay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naputol ang pag-uusap nila nang may marinig silang pagkatok sa pinto. Si Gavino ang tumayo para buksan yon at nakita niya si Mang Sandro sa labas. May dala yung isang bayong. Oh, magandang gabi po, Mang Sandro. Ano pong sadya nyo? Ang tatay mo ang sadya ko, Gabino. Nasa loob po siya. Pasok po kayo. Tay, nandito po si Mang Sandro. Pumasok si Mang Sandro at dumiretso na ang matanda sa kusina. Kapansin-pansin ang pagkabahala sa muka ni Mang Arman. Mang Sandro, pwede bang sa ibang araw ka na lamang bumalik? Hindi maaari, Arman. Alam mo naman na tuwing ganitong araw ay kailangan kitang orasyonan at gamutin. Sandali lang po. Tungkol po ba to sa pagbarang kay tatay? Oo. Linggo-linggo ay kailangan kong bigyan ng orasyon ang tatay mo. Masyadong malakas ang barang sa kanya at kung hindi ko ito gagawin, ay baka mamatay siya. Mang Sandro naman, huwag niyo naman pong takutin ang anak ko. Bakit? Hindi yung ba sinasabi sa anak mo kung gaano kaseryoso ang nangyayari sa'yo? Teka. Ano po bang nangyayari kay tatay? Ano po ba talaga ang lagay niya? Mang Sandro, ikaw na ang bahalang magsabi ng lahat kay Gabino. Binabarang ang tatay mo, Gabino. Malakas ang aking hinala na ang hanagob na si Dungaw ang gumagawa nun kay Arman. Hanagob? Ano pong hanagob? Isang uri ng malakas na aswang ang hanagob. Sila ay bunga ng isang bangkilan at gahunan. At ang hanagob na bumarang sa iyong ama ay si Dungaw, isang aswang na matagal nang pinatay ng iyong mga ninuno. Matagal na po pala siyang patay. Pero bakit nagawa pa niyang barangin si tatay? Isang malaking pagkakamali ang nagawa ng iyong ama, Gabino. Noong nakaraang taon,
ay nagkaroon ng matinding tagtuyot dito sa ating lugar. Namatayan lahat ng mga pananim at maging ang ilog dito ay natuyo. Gumawa ng orasyon ang iyong ama upang magkaroon ng ulan. Ginamit niya ang kanyang pagiging antingero. Ngunit kasabay ng pag-ulan ay muling nabuhay si Dungaw. Ang aming hinala ay nagkaroon ng pagkakamali si Arman sa kanyang orasyon. Kaya yon nangyari. Hindi makapaniwalang napatingin si Gavino kay Mang Arman. Napayuko si Mang Arman na parabang hiyang-hiya ito. Ngunit walang paninising naramdaman si Gavino sa kanyang ama. Tanging awa ang kanyang nararamdaman dahil alam niya kung gaano ito kahusay na antingero. Ilang beses na nitong ginawa noon ang orasyon para umulan at para magkamali ito ng isang beses. Alam niya na labis ang panliliit na nararamdaman ni Mang Arman. Tay, totoo po ba lahat ng sinabi ni Mang Sandro? Nakakahiyaman pero totoo lahat ng narinig mo, anak. Alam ni Dungaw na ang mga ninuno natin ang pumatay noon sa kanya. Kaya sa akin siya gumaganti. Sa tingin ko, ay unti-unti niya akong pinapatay. Ang totoo, ay kanina ko pa gusto sabihin sa'yo na mas makakabuti kung umalis ka na lang dito. Bumalik ka na kagad sa Maynila, anak. Pero tay, hindi ko po kayo maaaring iwanan ng ganyan po ang kalagayan niyo. Gusto ko po na mapatignan po kayo sa ospital sa bayan, tay. Maniwala ka sa akin, Gabino. Walang maitutulong ang mga doktor sa nangyayari sa tatay mo. Hayaan mong ako ang gumamot sa kanya. Nangangako ko na gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Hindi makapaniwala si Gavino sa kanyang mga nalaman. Wala siyang kaide-ideya na habang nasa Maynila pala siya ay may mabigat na itong pinagdadaanan. Matapos nilang maghapunan, ay sinimulan na kagad ng matandang albularyo na si Mang Sandro ang panggagamot kay Mang Arman. Magkaharap na nakaupo ang dalawa sa sala. Inilabas ng matandang lalaki ang mga gamit nito na nasa loob ng bayong. Isang bote ng langis ang binuksan ni Mang Sandro. Nilagyan nito ng langis ang daliri nito at pinahid nito yon sa noo, sa dibdib at sa tiyan ni Mang Arman. Kasunod doon ay may sinambit na orasyon ang matanda habang hawak nito ang isang kamay ni Mang Arman. Maya-maya pa, biglang napasigaw si Mang Arman na tila may matinding kirot na dumadaloy sa buo nitong katawan. Napaliyad pa ito. Mang Sandro, ano po nangyayari kay tatay? Huwag mo akong abalain. Pinipilit kong alisin ang barang sa kanya. Pero, nasasaktan na po siya. Tama na po, Mang Sandro. Baka kung ano po mangyari sa kanya. Sinabi ko naman na manahimik ka muna. Biglang nawalan ng malay si Mang Arman. Napahiga ito sa upuan. Tagaktak ang pawis sa mukha nito. Nagmamadaling nilapitan ni Gabino ang kanyang ama. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang may pulso pa ito. Bigo na naman ako. Hindi ko pa rin naalis ang barang. Pero wala kang dapat na ipag-alala, Gabino. Nawalan lang siya ng malay. Bukas ng umaga na siya magigising. Dalhin mo na lang muna siya sa kanyang silid. Mag-isang binuhat ni Gabino si Mang Arman. Maayos niya yung inihiga sa papag at saka siya bumalik sa sala para kausapin si Mang Sandro. Ano po bang nangyari kay tatay? Bakit po siya nawalan ng malay habang ginagamot niyo? Parte yun ng panggagamot ko sa kanya, Gabino. Kailangan niya yung pagdaanan hanggang sa tuluyan ng mawala ang barang ni Dungaw sa kanya.
Hindi po ba pwedeng kausapin natin si Dungaw? Baka po mapakiusapan natin siya na alisin po ang barang kay tatay. Nagpapatawa ka ba, Gabino? Sa bagay, hindi mo nga pala kilala si Dungaw. Hindi ka pa ipinapanganak nung panahon na sumalakay siya dito sa lugar natin. Napakaraming namatay noon dahil kay Dungaw. Napakalakas niya, kaya hindi agad siya napatay ng mga ninuno nyo. Kaya ngayong muli siyang nabuhay. Nasa isang napakalaking panganib ang ating baryo ngayon. Lahat ng tao ay natatakot ngayon dahil walang nakakaalam kung kailan siya sasalakay. Kung ganun, hindi ko po kailangang iwanan ngayon si tatay dito. Kailangan niya ako rito lalo na personal pala ang galit ni Dungaw kay tatay. Baka bigla na lamang siyang umatake rito at patayin po niya si tatay. Yan ang tama mong gawin, Gabino. Mas makakabuti kung nandito ka. Bantayan mo ang tatay mo mula kay Dungaw. Kailangan mo maging handa kung sakaling dumating siya rito para tuluyang patayin ang tatay mo. Hanggat ginagamot ko kasi ang tatay mo, ay hindi siya mamamatay sa barang ni Dungaw. Kaya hindi malabong si Dungaw na mismo ang magpunta rito para gawin ang gusto niyang mangyari kay Arman. Gagawin ko po ang lahat para protektahan si Tatay Mansandro. Hindi ako papayag na magtagumpay si Dungaw sa kung anumang balak niyang gawing masama sa tatay ko. Pero kailangan mo ring maging maingat. Galit si Dungaw sa angkan nyo, kaya hindi malabong maging ikaw ay idamay niya. Sa aking palagay, ay nasabi ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Kailangan ko nang umuwi at may mga bagay pa akong dapat gawin. Ihatid ko na po kayo, Mansandro. Hindi na. Hindi na kailangan. Bantayan mo na lamang ang iyong ama. Sige ho. Mag-iingat po kayo, Mansandro. Maraming salamat po. Tumayo na si Mang Sandro. Lalabas na sana ito, pero bigla itong hinabol ni Romar. Teka, sandali lang po. Itatanong ko lang po sana kung pwede niyo po akong turuan na manggayuma. Hoy, Romar, ano ka ba? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi yan ginagawa ni Mang Sandro? Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Mang Sandro, ha. Makulit lang po talaga yan. Sasagutin na kita para manahimik ka na. Marunong akong gumawa ng gayuma. Ang totoo ay meron akong aklat sa paggawa niyan. Pero hindi ko yan ginagawa dahil ayokong gamitin ang aking kaalaman para diktahan ang damdamin ng isang tao. Ganun po ba? Sige po, naiintindihan ko. Matapos yun, ay tuluyan ng umalis si Mang Sandro. Pagkasarado ni Gavino sa pinto, ay napailing siya, sabay napatingin kay Romar. Pare, mabuting manggagamot si Mang Sandro. Kahit marunong siyang mangkulam at gumawa ng mga gayuma, ay hindi niya yung ginagawa. Sinubukan ko lang naman kasi baka matulungan niya ako. Bakit ba kasi gustong-gusto mo magkaroon ng gayuma? Pambihira ka, oo. Malay ko sa'yo. Siyempre, para kapag may natipuan akong babae rito sa inyo, ay gagayumahin ko na agad para hindi na siya makawala sa akin. Sira ulo. Mali ang iniisip mo, pare. Masarap pa rin sa pakiramdam na mamahalin ka ng isang tao ng bukal sa kanilang puso at hindi dahil sa ginayuma mo siya. Saka, may expiration date ang gayuma. Paano kung mawalan na ng bisa? Di iiwan ka na niya tapos ikaw, iiyak ka na lang. Di ang labas mo, kawawan Romar. Sa bagay, may punto ka naman pare. Pero teka, maiba ko. Totoo ba yung mga sinabi ni Mansandro? Yung, anagob? Kahit kailan pare, ay hindi nagsinungaling si Mansandro sa mga tao rito sa amin. Lalo na sa amin ni tatay. Kaya sigurado ko na lahat ng sinabi niya kanina ay totoo. Huwag ganon. Isang malakas na aswang ang gusto kayong patayin ng tatay mo dahil ang pinatay na ito noon ng mga ninuno nyo. Tapos,
Dahil sa orasyon na ginawa ng tatay mo, ay nabuhay muli si Dungaw. Pare, hindi ka ba kinikilabutan? At bakit naman ako kikilabutan? Nakalimutan mo na ba yung hula sa'yo nung matandang babae? Parang lahat ng hula niya ay nagkatotoo na. Una, yung kailangan mong bumalik dito. Tapos ngayon naman, yung kailangan mong itama ang pagkakamali ng isang taong malapit sa'yo. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin, pare? O baka gusto mong ipaliwanag ko pa sa'yo? Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin, Romar. Alam ko na ang ibig mong sabihin. O di ba? Magaling talaga yung manghuhula na yun. Kaya naniniwala rin ako na dito sa lugar na to ko, makikilala ang magiging girlfriend ko. Oo na. Magaling nga yung manghuhula na yun. Pero maliligo lang muna ako tapos matutulog na. Saka na tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan. Pumasok si Gavino sa kanyang silid. Kumuha siya ng tuwalya at nagtungo na siya sa banyo na nasa likod ng bahay nila para doon maligo. Makalipas ang ilang minuto, ay tapos nang maligo si Gavino. Bumalik siya sa kwarto para magbihis. Habang nagbibihis, ay naramdaman niya ang pag-init ng medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. May kakaiba siyang naramdaman sa paligid. Tila nagbibigay ng kung anong babala ang kanyang anting-anting. Pare, dito ka lang ha. O bakit? May pupuntahan ka ba? Basta, kahit na anong mangyari huwag kang lalabas ng kwartong to. May kakaiba ako nararamdaman sa paligid. Nagtungo si Gavino sa kusina. Kinuha niya ang matalas na itak na nakalagay doon at saka siya lumabas ng bahay. Tumayo siya sa harapan ng pinto habang sinusuyod ng kanyang mga mata ang buong paligid. Sino nandyan? Sino nandyan? Magpakita ka sa akin! Nararamdaman kita! Lumabas ka! Mula sa itaas ng puno ng kaimito ay isang nakakatakot na nilalang ang tumalon. Isa yung nilalang na noon lamang nakita ni Gavino. Yun ay aswang na may malaking pangangatawan. Kulay itim ang balat at may dalawang sungay sa noo. Puro puti ang mga mata at maging ang mahaba nitong buhok ay puti rin ang kulay. Hindi natinag si Gavino sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nagpakita ng kahit konting takot kahit sa loob niya ay labis ang kaba na kanyang nararamdaman. Sino ka? Ikaw ba si Dungaw? Ako nga. At marahil ikaw ay si Gavino, ang nag-iisang anak ni Arman. Anong ginagawa mo rito? Kung nandito ka para patayin ng tatay ko, ay mas mabuti pang wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi ako papayag na saktan mo siya. Kailangan mo muna akong harapin. Nakakatawa ang pagtatapang-tapangan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Amoy na amoy ko ang takot mo. Sinasabi nang hindi ako natatakot sa'yo eh. Ano pa ba kasing gusto mo sa tatay ko ha? Hindi ba? Dapat ay magpasalamat ka pa sa kanya. Kundi dahil sa kanya, ay hindi ka babangon sa hukay mo. Wala akong dapat na ipagpasalamat sa iyong ama. Ang lahi niyo ang pumatay sa akin. Kaya nararapat lamang na ganun ang gawin ko sa inyo. At hindi ako titigil hanggat hindi kayo nauubos. Umalis ka na ritong demonyo ka. Bago pa kita patayin, Dungaw. Huwag mo akong minamaliit dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Aalis ako. Hindi dahil sa sinabi mo. Aalis ako dahil may tamang panahon para harapin kita at patayin. Kayo ng iyong ama. Papatayin ko kayong dalawa dahil kayo na lamang ang natitira sa angkan ng mga pumatay sa akin noon. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ng aswang na si Dungaw at sa isang kisap mata ay nawala na yon
sa paningin ni Gavino. Luminga siya sa paligid pero hindi niya na nakita pa ang aswang. Nang masiguro niyang wala na si Dungaw, ay saka siya bumalik sa loob at saka isinarado ang pinto. Sinilip ni Gavino si Arman sa silid nito at nakita niyang maimbing pa rin ang tulog ng kanyang ama. Matapos yun, ay saka siya bumalik sa silid nila ng kaibigan niyang si Romar. Naabutan niya si Romar na nakasiksik sa isang sulok habang may hawak na kutsilyo. Nanginginig ito at bakas sa muka ang takot. Ano pare? Umalis na ba si Dungaw? Umalis na ba siya? Oo pare, wala na siya. Teka, ano bang ginagawa mo dyan? Sumilip kasi ako sa bintana pare. Nakita ko si Dungaw habang kausap mo siya. Sa totoo lang pare, kanina hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinabi ni Mang Sandro Pero nang makita ko si Dungaw ngayon, nagbago na ang isip ko pare. Totoo nga mga aswang pare. Totoo mga aswang. Kaya pala may kutsilyo kang hawak Akala mo siguro aatakihin niya tayo rito sa loob, ano? Oo pare. Pero ang lakas ng loob mong hamunin siya kanina na para bang marunong ka makipaglaban sa aswang. Bakit pare? Kaya mo bang makipagsuntukan sa halimaw? Kahit wala akong kasanayan sa pakikipaglaban, ay haharapin ko pa rin siya. Hindi ako papayag na magtagumpay siya sa pagpatay sa amin ni tatay. Saka hindi ba, meron akong suot na anting-anting. Ang sabi ni tatay sa akin ay magagamit ko to para makipaglaban sa mga aswang. Nakakatakot naman pala dito sa lugar nyo. Paano ako nito makakahanap ng nobya kung may aswang pala sa paligid? Aray ko. Mabuti pa siguro ay bumalik ka na sa Maynila pare. Baka madamay ka pa sa galit sa amin ni Dungaw wala ka namang kinalaman dito. Kaya makukonsensya lang ako kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo habang nandito ka. Ayoko pare. Ayokong bumalik sa Maynila nang wala akong kasamang girlfriend. Sayang naman ang punta ko rito, no? Kung aalis akong mag-isa. Anak ng teteng, oo. Talagang girlfriend pa rin ang iniisip mo kesa sa buhay mo? Aba syempre. Yan naman talaga ang ipinunta ko dito, di ba? Saka, kahit paano, malaki naman ang tiwala ko sa'yo, pare. Naniniwala ko na matatalo mo ang Dungaw na yun. Ikaw pa ba? Ay, nako. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong umalis. Basta hindi ko maipapangako na kaya kitang protektahan mula kay Dungaw, ha? Ang priority ko ay si tatay dahil mahina siya. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya sa kalagayan niya ngayon. Oo, huwag ka mag-alala, pare. Kaya ko rin ang sarili ko. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero, pwede ba tayong matulog na, pare? Hindi na babalik yung Dungaw na yon? Siguro hindi na. Ang sabi niya kasi, may tamang panahon para magharap kaming dalawa. Kaya sige na, matulog ka na. Nang mahiga si Gavino, ay inilagay niya sa ilalim ng papag ang matalas na itak upang kung sakaling may hindi inaasahang mangyayari ay madali niya yung makukuha. Maya-maya pa ay tulog na si Romar sa kanyang tabi. Ngunit si Gavino ay gising na gising pa rin dahil iniisip niya kung kaya ba talaga niyang labanan at talunin si Dungaw sa oras na kailangan niya na itong harapin. Kinabukasan ng umaga, naunang nagising si Gavino kay Romar kahit pa madaling araw niya nang nagawang makatulog. Bumangon siya at dumiretso siya sa kwarto ni Mang Arman. Nakaupo si Mang Arman sa gilid ng higaan. Nakatanaw yun sa labas mula sa nakabukas na bintana. Tumabi si Gavino sa kanyang ama. Oh, gising ka na pala anak. Sandalit maghahanda muna ako ng almusal natin. Mamaya na po tay. Ako na po ang bahala sa bagay na yan. Gusto po sana kitang makausap ng tayong dalawa lang. Tungkol ba sa mga nalaman mo kagabi mula kay Mansandro?
Naipaliwanag na po sa akin naman Sandro ang lahat, Tay. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ay si Dungaw. Tay, nasa labas po siya kagabi ng bahay natin. Nakausap ko po siya at nalaman ko na nais niya tayong patayin bilang paghihiganti sa pagpatay sa kanya ng ating mga ninuno. Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya gusto kitang umalis dito. Ay dahil ayoko madamay ka sa galit ni Dungaw. Tay, wala na tayong magagawa. Damay na po talaga ako dahil anak niyo ako eh. Pero wag po kayong mag-alala, Tay. Gagawin ko po ang lahat para patayin siya. Hindi mo siya lalabanan, Gabino. Kung meron man dapat tumarap sa kanya ay ako yun. Tay, hindi mo siya kaya sa kalagayan mo ngayon. Mapapahama ka lang. Gagaling din ako, Gabino. Kaya nga ako ginagamot ni Mang Sandro ay para bumalik ang lakas ko. At kapag nangyari yon, ay saka ko siya haharapin. Sisiguraduhin ko na ako ang papatay sa kanya. Ako ang dapat na gumawa nun. Dahil ako naman talagang dahilan kung bakit siya muling nabuhay. Pero Tay, wala pong kasiguraduhan kung kailan kayo gagaling. Saka nakalimutan niyo na po ba ang sinabi niyo sa akin na kaya niyo ibinigay sa akin ng anting-anting na suot ko ngayon ay para magamit ko to sa pakikipaglaban sa mga aswang? Tay, ito na po siguro ang pagkakataon ko para magamit to. Sandaling natahimik si Mang Arman. Muli itong tumingin sa malayo. Maya-maya ay tumulo ang luha nito na agad naman itong pinunasan gamit ang kamay. Sa totoo lang, anak, ay hiyang-hiya ko talaga sa'yo. Ako sana ang dapat na nagtatanggol sa'yo bilang ako ang iyong ama. Pero kabaligtaran ang nangyayari ngayon. Kung hindi lang sana ako binarang ay matagal ko nang tinapos ang buhay ng Dungaw na yan. Pati sa mga tao rito ay nahihiya na rin ako. Hindi ko na sila matulungan sa problema nila na dati nagagawa ko pa. Siguro ay napakaliit na ng tingin nila sa akin ngayon. Naniniwala po ako na hindi ganyan ang tingin ng mga tao sa inyo, Tay. Ilang taon na rin po kayong tumutulong sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Alam kong naiintindihan ng mga tao kung bakit pansamantala ay hindi niyo muna sila matutulungan. Kaya nga po kailangan ko ring mapatay si Dungaw. Baka kapag namatay na siya, ay mawala na rin ang bisa ng barang sa inyo. At kapag nangyari yon, ay lalakas na po ulit kayo at makakabalik na kayo sa mga ginagawa niyo dati bilang tagapagtanggol ng baryong ito. Ewan ko, anak. Minsan na hindi ko maiwasang manliit, lalo na't biglaan ang nangyaring ito sa akin. Pero sige, hahayaan na kita na manatili rito at subukang patayin si Dungaw. May tiwala ako sa iyo, Gabino, anak. Gusto kong makita ng mga tao rito sa atin na kahit matagal kang nawala, ay kaya mo pa rin maging magiting na antingero, gaya ng ating mga ninuno. Gaya niyo po, Tay. Gaya niyo. Kasama ko po kayo sa magigiting na antingero ng ating lahi. Kahit kailan, ay hindi na yun mabubura sa isip ng mga tao sa lugar natin. Huwag niyo pong kalilimutan yon, Tay. Dahil sa sinabing yon ni Gabino, ay napangiti si Mang Arman. Naluluwang niyakap ni Mang Arman si Gabino. Gumanti naman si Gabino ng isang mahigpit ring yakap dahil nais niyang maiparamdam sa kanyang ama ang lubos niyang pagmamahal para dito. Matapos mag-almusal, ay umalis muna si Gabino para magtungo sa bahay ni Mang Sandro. Nasa labas na siya ng bahay nila nang biglang hinabol siya ni Romar. Tol, sandali! Saan ka pupunta? Kay Mang Sandro, kailangan ko siya makausap tungkol sa nangyari kagabi. Sama ako. O sige, alam ko na maiinip ka lang sa bahay kapag iniwanan kita ron eh. Hindi naman. Ang totoo naaaliw ako sa mga kwento ng tatay mo eh. Kaya lang, hindi pa kasi ako nakakagala rito kaya naisipan kong lumabas. Tara na. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Sa kanilang paglalakad,
ay biglang huminto si Romar. Yung pala ay may nakita itong isang magandang dalaga na nagwawalis sa harapan ng isang kubo. Pre. Ikaw na lang pala muna ang pumunta sa bahay ni Mang Sandro. Ayoko nang sumama sa inyo. Parang ang sakit ng binti ko eh. Oo na. Alam ko naman ang dahilan kung bakit ayaw mo sumama eh. Sige na, mauuna na ako. Galingan mo ha. Iniwanan na ni Gavino si Romar. Mahina pa siyang natawa dahil alam niya na mas lumilinaw ang mata ni Romar kapag nakakakita ito ng isang magandang babae. Pagdating naman ni Gavino sa bahay ni Mang Sandro ay naubutan niya ang matandang lalaki na nagkakape sa labas ng bahay nito. Oh, ang aga mo naman yata bumisita rito, Gavino. May kailangan ka ba? Mang Sandro, may nangyari kagabi. Nagpakita po sa akin si Dungaw. Nagkausap din po kami. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Ano napag-usapan yung dalawa? Sinabi po niya, napapatayin niya kami ni tatay dahil nais niyang ubusin ang lahi ng mga pumatay sa kanya noon. Ang hinala ko po, kapag napatay niya na kami, ay saka naman siya sasalakay ng tuluyan dito sa ating baryo. Alam niya kasi na kapag wala na kami ni tatay, ay wala nang makikipaglaban sa kanya at magtatanggol sa baryo. Nakita mo na? Hindi ba't tama ang lahat ng sinabi ko sa'yo? Naniniwala naman po ako sa mga sinabi niyo, Mang Sandro eh. Pero may isang bagay lang po sana akong gustong kumpirmahin. Kapag po ba napatay ko si Dungaw, ay babalik na po si tatay sa dati? Mawawalan na po ba ng bisa ang barang sa kanya? Oo, gagaling ang tatay mo sa sandaling mamatay si Dungaw. Isa yun sa paraan para mawala ang barang ni Dungaw kay Arman. Kung ganun man, Sandro, kailangan ko pong mapatay si Dungaw sa lalong madaling panahon. Hindi ko na po kayang makitang nahihirapan si tatay. Masama mang pakinggan, pero natatakot po ako na kapag tumagal pa si tatay sa ganung kalagayan, ay tuluyan na po siyang mawawala sa akin. Ayoko pong humantungan lahat sa ganun, lalo na't nagkaayos na po kami ni tatay. Maganda ang hangarin mo, Gavino. Kaya sigurado ko na magtatagumpay ka. Pero, paano mo papatayin si Dungaw? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi siya pangkaraniwang aswang. Isa siyang halagob. Sa totoo lang po, Mang Sandro, ay hindi ko pa rin po alam ang gagawin. At hindi rin po ako sigurado kung kaya ko ba siyang patayin. Pero desperado na po akong iligtas ang buhay ni tatay. Ito po ang paraan ko para makabawi sa ilang taon na tiniis ko siyang hindi dalawin. Kung kailangan mo ng aking tulong, ay magsabi ka lang. Tandaan mo, nakakampi niyo ko ni Arman sa laban niyong ito. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko po sanang malaman kung saan nagtatago si Dungaw. Baka alam niyo po. Base sa mga narinig ko, sa mga taong nakakita kay Dungaw, ay nakita nila itong pumasok sa isang kuweba na malapit sa isang puno ng balete doon sa may gubat. Maaaring ang kuwebang yon ang ginagawang tirahan ni Dungaw. Salamat po sa impormasyon na yan, Mang Sandro. Sige ho, mauuna na po ako. Mag-iingat ka, Gavino. Sana'y magtagumpay ka sa pagpatay mo kay Dungaw. Pagpalain ka nawa ng dakilang lumika. Muling nagpasalamat si Gavino kay Mang Sandro bago siya tuluyang umalis. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay sumalubong sa kanya ang impit na pagdaing ni Mang Arman mula sa kwarto nito. Nagmamadaling pinuntahan ni Gavino ang kanyang ama at nakita niya itong nakahiga sa sahig habang namimilipit sa sakit. Nag-aalalang nilapitan ni Gavino si Mang Arman. Tay, ano po nangyayari sa inyo? Ano po masakit sa inyo, Tay? Napakasakit na tiyan ko, anak. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Sandali lang po. Tatawagin ko lang po si Mang Sandro.
Ngunit hindi pa man nakakatayo si Gabino nang biglang sumuka ng itim na likido si Mang Arman. Labis silang nagimbal dahil may kasamang mga uod at iba't ibang uri ng insekto ang likidong yon na lumabas sa kanyang bibig. Matapos sumuka ay bigla na lamang nawalan ng ulirat si Mang Arman. Sandaling iniwanan ni Gavino si Mang Arman at bumalik siya sa bahay ni Mang Sandro. Sinabi niya sa matandang lalaki ang nangyari at kasama niya itong binalikan si Mang Arman. Wala pa ring malay si Mang Arman nang dumating sila. Inihiga ito ni Gabino sa kama. Inilapat ni Mang Sandro ang palad nito sa tiyan ni Mang Arman at napailing ang matandang albularyo. "Bakit po kayo umiiling? Kumusta na po si tatay?" Nawalan siya ng malay dahil sa labis na pananakit ng kanyang tiyan. Ngunit ito ay hindi normal na sakit ng tiyan, Gabino. Dulot ito ng pambabarang sa kanya. Kailangan kong maging tapat sa'yo. May posibilidad na tuluyan ng mamatay ang tatay mo kapag tumagal pa siya sa ganitong sitwasyon. Kung ganun po, Mang Sandro, kailangan ko nang mapatay si Dungaw. Ganun na nga. Yun lamang ang tanging paraan para matapos na ang paghihirap ni Arman. Sa tingin ko, ay mas tumitindi ang pambabarang sa kanya ni Dungaw. Kaya wala nang silbi ang panggagamot ko sa iyong ama. Maging ako ay awang-awa na sa tatay mo. Hindi niya dapat nararanasan ng ganitong klase ng pagpapahirap. Lalo na't wala naman siyang ginawang masama sa mga tao rito sa ating lugar. Nang sandaling yon ay mas lalong sumidi ang kagustuhan ng binatang si Gavino na patayin si Dungaw upang iligtas ang buhay ng kanyang ama. Bago sumapit ang dilim, ay dinasalan at inorasyonan ni Gavino ang anting-anting na ibinigay sa kanya noon ng kanyang ama na si Mang Arman. Siniguro niya na sa pagkakataon na yon ay mas magiging makapangyarihan ang kanyang anting-anting. Matapos yon ay pinuntahan ni Gabino ang kanyang amang wala pa ring ulirat. Nakahiga yon sa papag nito. Lumapit si Gabino at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Tay, patawarin niyo ako kung iniwan ko kayo noon. Sana ay wag po kayong bibitiw. Hayaan niyo po akong bumawi sa inyo sa pamamagitan ng pagliligtas ko sa inyo. Nangangako po ako na papatayin ko ang halimaw na si Dungaw dahil yun lamang ang paraan para mawalan ng bisa ang pagbarang niya sa inyo." Sa pagkakataon na yon ay dumating na si Romar. May malaki itong ngiti sa labi na agad na nawala pagkakita nito sa kalagayan ni Mang Arman. Uy! Ano nangyari kay Mang Arman, pare? Ano nangyari sa kanya? Bigla na lang siya nagsuka kanina kasi masakit ang tiyan niya. Tapos, ayan, bigla na lang siya nawala ng malay. Kumusta na siya? Ayos lang ba siya? Hindi kaya dapat dali na natin siya sa ospital? Walang magagawa ang mga doktor, Romar, para tulungan ang tatay ko. Sa ngayon, ay ako lang ang makakatulong sa kanya para maalis siya sa bingit ng kamatayan. Ang sabi ni Mang Sandro, kailangan kong patayin kagad si Dungaw para mawala na ang barang kay tatay. Ibig mo ba sabihin, haharapin mo na si Dungaw ngayon? Oo, Romar. Yun na lang ang natitirang paraan. At mamayang gabi ko pupuntahan si Dungaw sa lungga niya sa gubat. Baka kasi kapag hindi ko kagad siya napatay, ay si tatay ang mawala sa akin. At ayokong mangyari yun. Lalo na't ngayon na lang ulit kami nagkasama ng tatay ko. Sigurado ka na ba sa gagawin mong yan, pare? Oo, Romar. Siguradong sigurado na ako. Pare, baka meron akong maitutulong. Magsabi ka lang. Bantayan mo na lang si tatay habang nakikipaglaban ako kay Dungaw. Saka ipagdasal mo na mapatay ko ang aswang na yun. Walang problema, pare.
Basta bumalik ka rito ng buhay, ha? Hindi pwedeng hindi. Pag namatay ka, papatayin kita. Loko. Basta, gagawin ko ang lahat para manalo, pare. Kahit hindi sigurado si Gavino sa maaaring mangyari sa kanya sa sandaling makaharap niya si Dungaw, ay desidido na siyang ituloy ang planong patay nito. Gagawin niya ang lahat para mailigtas lamang ang kanyang ama na nanganganib ang buhay ng sandaling yun. Kinagabihan ay naghanda na ang binatang si Gavino sa pagtungo sa pinagtataguan ni Dungaw sa gubat. Kinuha niya ang bagong hasa na itak at hindi niya kinilimutang isuot ang kanyang anting-anting. Romar, ikaw na munang bahala kay tataya. Bantayan mo siyang maigi. Walang problema, pare. Pero sigurado ka ba? Nalalabanan mo si Dungaw ng ikaw lang. Wala na akong pwedeng asahan sa oras na to, pare, kundi ang aking sarili at ang Panginoong Diyos. Teka. Ano kaya kung samahan na lang kita? Tutulungan na lang kitang patayin ng aswang na yon. Salamat, pare. Pero hindi na kailangan. Dito ka na lang at samahan mo si tatay. Mas kailangan ka dito, pare. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Basta, mag-iingat ka. Ipagdadasal ko rin na sana ay makauwi ka rito ng buhay. Marahang tumango si Gavino at saka siya umalis ng kanilang bahay. Tinahak ni Gavino ang papunta sa gubat habang may bitbit na lampara na siyang kanyang tanglaw sa kanyang dinadaanan. Noong bata pa siya ay madalas silang maglaro sa gubat, kaya kahit paano ay natatandaan pa rin niya kung nasaan ang kuwebang sinabi sa kanya ng matandang albularyo na si Mang Sandro. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, ay narating na niya ang naturang kuweba. Inilapag niya sa kanyang paanan ang lamparang dala niya habang nakatayo ng ilang dipa mula sa bunganga ng kuweba na may katabing malaking puno ng balete. Dungaw! Alam ko nandiyan ka! Lumabas ka, tarapin mo ako! Naghintay si Gavino ng ilang sandali, pero kahit yabag ng paa ni Dungaw ay wala siyang narinig, kaya muli siyang sumigaw. Dungaw! Hindi ko na kayang hintayin ang sinasabi mong tamang panahon para maglaban tayo! Ngayong gabi, kailangan isa sa atin na mawala! Kaya harapin mo ako! Lumabas ka dyan! Hinahamon kita, Dungaw! Sa isang laban hanggang kamatayan! Isang malakas na halakhak ang narinig ni Gavino mula sa loob ng kuweba. Maya-maya pa ay lumabas na mula roon ang halimaw na si Dungaw na may nakakatakot na ngiti. Ginagambala mo ang aking pagpapahinga. Binabalaan kita. Kung nais mo pang mabuhay, ay umalis ka na. Wala akong pakialam sa pagpapahinga mong hayop ka. Magpasalamat ka na lang dahil ako na mismo nagpunta sa'yo rito. Hindi mo ba naiisip na wala kang kalaban-laban sa akin? Mga ninuno mo nga, kahit marami sila, ay hindi nila kagad ako napatay. Ikaw pa kaya na mag-isa lang? Huwag mo akong masyadong minamaliit, Dungaw. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Lalo na't buhay ng aking tatay na nakasalalay dito. Gagawin ko ang lahat para mailayo siya sa bingit ng kamatayan. Kahit pantanging paraan para magawa ko yun, ay ang patayin ka! Tama ka! Hindi dapat kita maliitin, lalo na't ikaw ay mula sa angkan ng magigiting na antingero. Pero itong tandaan mo, binata. Sa oras na mapatay kita, ay agad kong isusunod ang iyong ama. At alam mo ang kasunod kong gagawin pagkatapos nun. Gagawin kong aswang ang lahat ng tao sa inyong baryo upang makabuo ako
ng isang imperyo ng mga aswang na sasakop sa iba pang lugar. Sa inyong baryo ko itatayo ang aking bagong kaharian. Hindi ako papayag na mangyari yan. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa masama mong binabalak, Dungaw. Mas lalo mo lamang akong binibigyan ng dahilan para patayin kang demonyo ka. Masyado nang humahaba ang ating pag-uusap. Simulan na natin ang pagdadala ko sa iyo, kamatayan. Titiyakin kong pagsisisihan mo ang iyong kapusukan. Hinigpitan ni Gabino ang hawak sa itak habang matiim siyang nakatingin sa halimaw na si Dungaw. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng suot niyang anting-anting. Hindi man niya kasama ng pisikal ang kanyang ama, ay ramdam na ramdam niya ang presensya nito. Unang kumilos si Gabino. Mabilis ang kanyang mga akbang at walang alinlangan ang kanyang unang pag-atake. Inundayan niya ng malakas na taga si Dungaw, pero nagawa nitong salagin yun gamit ang braso nito. Nasugatan ang braso ni Dungaw, ngunit hindi nito ipinakitang nasaktan ito. Hindi naman nagpatalo ang halimaw na si Dungaw at bigla itong lumundag at sinunggaban ng malakas si Gabino. Sasalubungin sana to ni Gabino ng taga, pero mabilis na umiba ng direksyon si Dungaw. Nawala ito sa paningin ni Gabino hanggang sa naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang likod. Mabilis na humarap si Gabino sa kalaban at tilaga niya ito ng malakas sa balikat. Nag-iwan yun ng malalim na sugat, pero sa halip na masaktan ay malakas pang tumawa si Dungaw na animoy nanunuya. Ano bang palagay mo? Mapapatay mo ko ng iyong itak? Hindi ba nasabi sa iyo ng iyong ama na isa kong hanagob at ang isang pangkaraniwang sandata ay walang silbi para ako ay paslagin? Pwes, ipapakita ko sa iyo na kahit pangkaraniwan lang ang aking sandata, ay kaya pa rin kitang patayin. Nagpalitan sila ng matinding atake. Bawat hiwa ng itak ni Gabino ay sinalubong ng mga suntok, kalmot at kagat ni Dungaw. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang bumagal ang mga galaw ni Gabino. Ramdam na ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, at bago pa man siya makabawi, ay muling sumugod ang aswang at binigyan siya ng malakas na suntok sa muka. Dahil sa suntok na yon, ay tumilapon sa malayo si Gabino at napahiga siya sa lupa. Babangon na sana siya nang biglang pumaibabaw si Dungaw sa kanya at mabilis nitong hinawakan ang isa niyang kamay na may hawak sa itak. Ano ka ngayon? Binigyan na kita ng babala kanina, pero hindi ka pa rin nakinig. Ano ba tingin mo? Ikaw ang itinakdang magbabalik sa akin sa aking libingan? Sa tingin mo ba ay papayag ako na mula sa inyong lahi ang muling papatay sa akin? Oo, Dungaw. Yun nga ang iniisip ko. Ako ang papatay sa iyong diablong buwang ka. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob para sabihin yan. Gayong kitang-kita na natin na talo ka na sa laban na ito. Hanggat humihinga ako, ay hindi ko tatanggapin ang aking pagkatalo. Kung ganun, ay papahintuin ko na ang iyong paghinga. At pagkatapos, ay isusunod ko na kagad ang iyong ama. Tumiim ang bagang ni Gavino. Sa dami ng mga sugat na meron siya, ay labis na ang panghihinang nararamdaman niya. Napagtanto niya na hindi sapat ang anting-anting na meron siya para labanan ang halimaw na si Dungaw. Ngunit ganun pa man,
hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa sapagkat buhay pa siya at humihinga. Hanggang sa malaking ibinuka ni Dungaw ang bibig nito. Nakita ni Gabino ang matutulis nitong mga pangil na maaaring tumapos sa kanyang buhay. Akmang sasakmalin na ni Dungaw ang leeg ni Gabino nang marinig nila ang malakas na pagsigaw ni Mang Arman sa kung saan. Gabino! Saluhin mo ang patalim! Napatingin si Gabino sa kanyang kaliwa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama niya na si Mang Arman na inaakay ni Romar. Isang patalim ang inihagis ni Mang Arman sa kanya at sinalo niya yon gamit ang isa niyang kamay. Hindi na nag-isip pa si Gabino at buong puwersa niyang itinarak ang patalim sa gilid ng leeg ni Dungaw. Pagkahugot niya nun ay paulit-ulit niya nang sinaksak sa leeg ang aswang. Sumirit ang maitim na dugo ni Dungaw sa mga sugat nito sa leeg. Tumayo ito at umatras palayo kay Gabino. Nanlalaki ang mga mata ni Dungaw na parabang hindi ito makapaniwala sa nangyari. Marahang tumayo ang binatang si Gabino at humakbang siya papalapit sa halimaw na si Dungaw. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Huwag mo kong lalapitan! Tignan mo nga naman. Kanina'y kung ano-anong sinasabi mo. Tapos ngayon ay natatakot ka nang lumapit ako sa'yo? Lumayo ka! Hindi ito maaari! Hindi pa ito ang katapusan ko! Anong hindi pa? Katapusan mo na, Dungaw. At kapag napatay na kita, maililigtas ko na rin ang buhay ng aking ama. Mawawala na ang barang mo sa kanya. Ngayon, hayop kang diablong buang ka. Bumalik ka na sa hukay na pinanggalingan mo! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Gabino bago siya tumakbo palapit kay Dungaw. Galit na galit niyang itinarak sa noo ni Dungaw ang patalim. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigaw ng halimaw. Pagkahugot ni Gabino sa patalim ay biglang nagliyab ang buong katawan ng aswang. Nasusunog itong bumagsak ng pasadsad sa lupa habang tuluyan na itong binawian ng buhay. Masayang lumapit sina Arman at Romar kay Gabino. Maigpit na niyakap ni Gabino ang kanyang ama na si Mang Arman. Tay! Romar! Maraming salamat at dumating kayo. Kung di niyo ako tinulungan, ay baka napatay na ako ni Dungaw. Alam mong hindi kita maaaring pabayaan, anak. Kaya nang malaman ko mula kay Romar kung nasad ka at makikipaglaban ka kay Dungaw, ay agad ko sinabi sa kanya na kailangan ka namin puntahan para ibigay sa iyo ang patalim na hawak mo ngayon. Kung ganun, ano po ba ang patalim na to? Yan ay isang patalim na pinanday ng isang ninuno natin na malakas na antingero. May dasal yan at sadyang ginawa yan upang patayin ang mga kagaya ni Dungaw. Ang mismong patalim na yan ang pumatay noon kay Dungaw. Kung ganun, tay, totoo nga ang sinabi ni Dungaw na hindi siya mapapatay ng isang ordinaryong sandata lamang. Kaya pala, kahit napakaraming beses ko na siyang nasugatan, ay hindi pa rin siya namamatay. Walang talab sa kanyang sandata ko. Kaya tay, salamat po talaga at dumating kayo. Salamat din sa iyo, Tol, Romar. Kasi, ikaw ang nagdala kay tatay rito. Maaasahan ka talaga. Siyempre naman, pare. Gaya ng tatay mo, ay hindi rin kita pwedeng pabayaan, no? Ikaw lang ang natitira kong best friend kahit ganyan ang itsura mo. Sira ulo. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Kailangan ko ring ipagamot kay Mang Sandro ang mga sugat ko. Aray, ngayon ko nararamdaman ng hapdi. Aray ko, aray ko.
Bagamat napakaraming sugat ni Gabino sa kanyang katawan, ay mas lamang ang kasiyahan niya ng sandaling yun. Sapagkat wala na ang halimaw na si Dungaw, nailigtas niya ang baryo nila mula sa nakatakdang pagsalakay nito, at higit sa lahat ay nailigtas din niya ang buhay ng kanyang ama. Malaki ang paniniwala ni Gavino na ngayong wala na si Dungaw, ay babalik na rin ang lakas at sigla ng katawan ni Mang Arman. Nang makarating na si Gabino sa bahay, ay agad na sinundo ni Romar si Mang Sandro sa bahay nito. Maingat na ginamot ni Mang Sandro ang mga sugat ni Gabino gamit ang langis at isang orasyon. At sa loob lamang ng ilang araw na pahinga at gamutan, ay bumalik na rin sa wakas ang lakas ni Gabino, habang si Mang Arman naman na matagal nang nangihina dahil sa barang, ay unti-unting bumalik ang dating tikas at sigla ng katawan. Kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa pagpatay ni Gabino kay Dungaw. Ang takot na bumalot sa buong baryo ay agad na nawala. Lumapit ang mga tao kay Gavino para magpasalamat at kinilala siya bilang isang magiting na antingero at bayani sa kanilang baryo. Isang tagapagtanggol na handang lumaban sa kampon ng kadiliman. Hanggang sa sumapit na ang araw na kailangan ng bumalik ni Gavino sa Maynila. Medyo sariwa pa ang mga sugat niya, ngunit hindi na siya maaaring magtagal pa sa baryo nila dahil sa trabahong kailangan niyang balikan sa syudad. Kampante na rin siya na umalis sapagkat nakita niya kung gaano kabilis na bumalik ang lakas ng kanyang ama. Habang naghihintay sa labas ng bahay ang tricycle na maghahatid kina Gavino at Romar patungo sa bayan, ay nilapitan ni Gavino ang ama niya na si Mang Arman. Bakas ang lungkot sa muka ng tatay niya. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, anak? Hindi ba pwedeng manatili ka pa rito ng ilang araw? Tay, mangyari po kasing 3 linggo lang po kasi ang kinuha kong bakasyon mula sa trabaho ko. Pero wag po kayo mag-alala, tay, dahil dadalasan ko na po ang pagdalaw ko sa inyo. O siya, mukhang hindi na talaga kita mapipigilan sa pag-alis. Kung ganun, ay mag-iingat kayo ni Romar. Kayo rin po, tay, ha? Mag-iingat din po kayo kapag magsasagawa kayo ng kung anong orasyon, ha? Baka kasi mabuhay niyo na naman po si Dungaw o kung sino mang aswang. Hindi na. Natuto na ako sa pagkakamali ko, anak. Nangangako ko na hindi na yun mauulit kahit kailan. Ayos. Mabuti naman po kung ganun. Sige po, tay. Aalis na po kami ni Romar. Mano po? Matapos magpaalam ni Romar kay Mang Arman, ay sumunod na ito kay Gabino sa pagsakay sa tricycle. Nang umandar ang tricycle, ay tumingin si Gabino kay Arman at kumaway sila sa isa't isa. Magaan na ang loob ni Gabino ng mga sandaling yon, sapagkat tuluyan na silang nagkaayos ng kanyang ama. Maya-maya pa ay napatingin si Gavino kay Romar at napansin niya ang malaki nitong ngiti. Teka. Bakit parang ang saya-saya mo? Halos umabot na sa batok mo yung pagkakangiti mo, ah. Masaya lang ako para sa inyo ng tatay mo. Pero pare, kapag babalik ka rito, ay isama mo ako ulit, ha? Bakit naman? Nagustuhan mo na ba tong lugar namin kahit may aswang? Hindi, pare. Nangako kasi ako kay Rosana na babalik ako rito. At sino naman si Rosana?
Yung magandang babae na nakita natin dati. Eh, naniligaw ako sa kanya eh. At alam mo ba na sinagot na niya ako? Oo, totoo talaga yung hula sa atin pare. Napakagaling pala talaga ng manghuhula na yon. Walang Jo. Saludo na talaga ako sa pagiging matinik mo pagdating sa mga babae, pare. Hayaan mo, pare. Sa susunod, pagdating sa bagay na yan, magpapaturo ako sa'yo. Nagtawanan sina Gabino at Romar. Masaya si Gabino para sa kanyang kaibigan at tahimik niyang ipinagdasal na ang babaeng nakilala ni Romar sa kanilang baryo ay ang babaeng makakasama na talaga nito hanggang sa pagtanda nito. Ligtas na nakabalik sina Gabino at Romar sa Maynila. Mas madalas nang umuwi si Gabino sa Leyte upang dalawin ang kanyang ama at palagi siyang sinasamahan ni Romar dahil naroon ang nobya nito. Dumating ang panahon na ikinasal na si Romar at ang babaeng nakilala nito sa kanilang baryo. Tuluyan na ring nakumbinsi ni Gabino ang kanyang ama na sa Maynila na manirahan upang magkasama na sila ng tuluyan at makapagpahinga na ito. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin silang mag-ama sa Leyte upang dalawin si Mang Sandro na naging malaking bahagi ng kanilang kaligtasan. Sa bawat pagbisita ni Gabino sa kanilang baryo ay naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila at ang bigat ng laban na kanilang nalampasan. Natutunan niya na gaano man kalaki ang galit o lamat sa relasyon ng isang ama at anak, ay laging may pagkakataon